Nandito ka na. Anong ugnayan ba si Mr. C sa akin? Bakit mo ko tinulungan lang bayarang bahay sa ospital? Dahil kailangan mo ng pera. At ako, kailangan ko ng isang matalinong tao para maging undercover. Undercover? Isang task, 1,000,000. Hindi ka papatay at hindi rin lalabag sa batas. May isang task ngayon. Tatanggapin mo ba? Ang dami namang mas magaling at may kakayahan. Mr. C, bakit ako pa? Isang laos na abogado. Kasi, may potensyal ka sa larangang ito. At ngayon, may mas mabuti ka bang paraan para kumita ng pera? Attorney Sia, humanda na sa pagkolekta ng mga katawan ng iyong pamilya. Ang halaga sa pagkapanalo ng kasong ito, hindi mo kayang bayaran. Pa! Ma! Xinglan! Xinglan! Magpakatatag ka! Xinglan! Ang pasyente ay nasa malalim na koma. Maraming organs ang nasira. Kailangan ng kidney transplant. Ang mga susunod na gastos, maaaring maging walang katapusan. Ilang araw ng dilit ng bayad sa ospital, kung hindi pa mababayaran, wala na rin kaming magagawa. Idinawat ang mga magulang ko, namatay sa aksidente sa sasakyan, nakoma din ang kapatid ko. Agarang pangangailangan para sa kidney transplant. Minsan, isang mataas na hinahanga ng pinuno ng industriya. Sinisiyasat ng pulisya. Pero ano ba talagang nangyari? Tinanggalan ka na ng iyong lisensya bilang abogado. Hindi mo na kayang hawakan ang kaso ko. Magbayad ka ng breach penalty. Attorney Sia, napag-isipan mo na ba? Mga gastos sa medika ni Xinlan. Mag-hire ng investigator para malaman ang katotohanan sa likod ng lahat. Kailangan ko ng pera. Sa sandaling ito, wala akong pagpipilian. Magandang pakikipagtulungan. Magandang pagkikipagtulungan. Unang task, pumasok sa Honghai International, maging espesyal na assistant ng ikatlong anak ng pamilya si. Espesyal na assistant ang top lawyer mula sa Jinsheng Law Firm, Shannon Feng. Mag-a-apply bilang assistant, isang abogado na hindi pa natatalo sa isang kaso. Isang top lawyer. Gusto mo maging assistant ng CEO? Hindi ko maintindihan. Hindi mo kailang maintindihan, basta magampanan kong trabaho sa probation period, sapat na. May kanya-kanyang espesyalisasyon. Kahit gaano ka kagaling sa mga kaso, hindi ibig sabihin na marunong ka na maging assistant. Sa'yo to? May sugat ka. Ganito ba talaga ang paraan mo sa pagtrato ng mga aplikante? Pasensya na yang, Master. Alam ko pong nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Bilisan mo. Kumuha ka ng first aid kit. Opo. Gawin mo ang paraan na mapansin ka ni Siwei Yuan. Kung paano ka matatanggap sa interview. Nasa galing mo na yan, Miss Sia. Maging, itong kayang arrangement, syempre, hindi ko to pababayaan. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin kung bakit ang isang napakahusay na abogado ay mag-a-apply bilang assistant? Isang linggong na nakalipas, ang mga magulang ko at kapatid kong babae ay nasangkot sa isang malubhang aksidente. Namatay ang mga magulang ko at ang kapatid ko ay hindi pa rin nagigising. Pasensya na. Ang lisensya ko bilang abogado ay nasuspende dahil sa ilang dahilan. Kailangan ko ng trabaho para kumita at mailigtas ng kapatid ko. Pakiusap, bigyan niyo na ako ng pagkakataon. Pwede ko bang malaman kung bakit naipasara ang law firm mo? Noong huling kaso ko, masyado akong naging padalos-dalos at lumabag ako sa mga patakaran. Pero Mr. C, hindi ako lumabag sa batas. Hindi ko nawala na siguro ko ng kwalifikasyon para makipagkompetensya sa posisyong ito. Nagdadalawang isip pa siya. Kanina sabi ng sekretara ninyo, pagkalipas ng 10 minuto, may isa pa kayong mahalagang meeting. Ayaw kong kunang oras ninyo. Sandali. Magiging mabuting assistant ka. Salamat sa inyo, Mr. C. Ang isang bastardo siguro, hindi na kailangan ng upuan. Tumayo na lang siya at makinig, malaking pabor na sa kanya. Hindi. Mukhang pangit pakinggan ng bastardo. Dapat tawagin kang halo-halong dugo. Bunsong kapatid, may bagong assistant ka? Magandang araw po, young master.
Kung alam mo kung sino kami, dapat malinaw din sa iyo kung kanino mo ibibigay ang upuan kanina. Huwag kang basta-basta magpakabait! Kuya, unang araw pa lang niya sa trabaho. Wala pa siyang alam. Ang kapatid ko ay kilalang mabait at edukadong lalaki ng angkan namin. Ang maging assistant niya, malaki ang swerte mo. Ganyan talaga ang ugali ng kuya ko. Huwag mo nang dibdibin. Ayos lang. Winyuan? Xingyu, bakit ka nandito? Ang init-init pa ng panahon. Naghatid ako ng sopas para sa'yo. Kagagawa ko ng cooling soup. Shingyu, ikaw ngayon ang kabayang bahay ng pamilyang Si. At bukod pa doon, ang dinadala mo sa tiyan mo ay magiging panganay ng apo ng pamilya. Hindi mo kailangan pagurin ang sarili mo. Dumaan lang ako. Kailangan mong alagaan ang anak mo. Huwag mong hayaang maisahan ng isang bastardo. Natapos mo ngunang misyon ang maging espesyal na assistant ni Siwan Yuan. Ipinadala ko ng pera. Ano ang susunod na misyon? Ganun ka ba talaga kinakapos ng pera? Gaano ko kakapos? Kaya ang pinaka nakakaalam niyan. Ibig sabihin, para sa pera, gagawin mong kahit ano. Siyempre, Marunong ka bang lumangoy? hindi. May 1,000,000 kung tumalon ka. Malubha ang kondisyon niya ngayon. Hindi rin namin masisiguro kung magigising pa siya. Ayaw mo na bang mabuhay? Hindi ko akalaing ganito ka pala kahina, Attorney Sia. Tapos na ba ang misyon? Marunong ka bang maging invisible? Ano? Kailangan ko ng invisible na girlfriend. Yan bang pangalawang misyon? Hindi. Pero, makukuha mo mula sa akin ang gusto mo. Kapag nakaisip ka ng bagong misyon, kontakin niya lang ako. Aalis na ako. Hindi ko inaasahang si Attorney Sia ay hindi lamang mahina, pati napakawalang awa. Ito bang ugali mo bilang girlfriend? May gusto ka ba sa akin, Mr. C? Hindi nakakatawa ang biro mo. Kahit hindi ko alam ang totoong dahilan kung bakit niya gustong gawing invisible ng girlfriend. Siya na hindi dahil sa pag-ibig. Kung ganon, bakit niya pa kinaintindihan ang ugali ko? May bago kang misyon. Paalisin mo ang bata ni si Siwan Yuan. Patayin mo ang bata ni Siwan Yuan. Patayin? Oo, gusto kong kumita ng pera. Pero natatakot din akong pagbayarin to. Mula nung pinili mo makipagtulungan sa akin, wala ka ng atrasan. Hindi pa ipinapanganak ang bata. Sa legal na pananaw, hindi ito itinituring na pagpatay. Pareho naman tayong matatalinong tao. Alam mo naman ang panganib at kahihinatnan mo. Kung malaman ng matanda na malapit na siya magkaroon ng apo, kung ganun ang pera, malaki ang posibilidad na mapunta lahat kay Bunso. Kapag dumating ang oras na yon, wala akong kahit ano. Paano ko pa mababayaran ang napakataas mong bayad? At ang kapatid mong babae, hinihintay pa rin ang perang ito, hindi ba? Chunwan, bakit hindi mo sinabi kay Miss Sia na nung nagkaroon ng aksidente ang pamilya niya, ikaw agad ang tumawag ng ambulansya kaya nailigtas ang buhay ng kapatid niya? At pagkatapos, magpapasalamat siya sa akin? Sheng, nakalimutan mo na ba na sa pagkamatay ng mga magulang niya, may bahagi rin akong kasalanan? Ayoko lang na magkamali ang tingin niya sa'yo. Sa huli ano? Ang gusto ko'y paghigante. At gusto niya ay pera. Ginagamit lang namin ang isa't isa. Yun lang.
Ang paraan, ikaw nang mag-isip. Hindi ko kaya. Hindi ako mabuting tao. Pero hindi na ako isang mo yung walang awa. Hindi mo kaya? Kung ganun, ipagdasal mo na lang na sana walang magtatangkang bunutin. Sanshao, Ayos ka lang ba? bakit ka nandito? Dinala ko to para sa'yo. Nahihirapan ka buong araw. Hindi ka pa kumakain hanggang ngayon. Ito ang bird's nest soup. Ako na magbibigay nito kay Xingyu. Ayos ka lang ba? Hindi ka nasaktan? Pasensya na po. Nagkamali ako. Pasensya na po. Nagkamali ako. Wala lang yun. Hindi mo na kailangan mag-alala ng sobra. Inumin mo ng gatas. Ako na lang ang gagawa para sa kanya. Hindi na tayo kaya kong gawin. Ang bagay na nakakalason, hindi ako magaling dito. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagdalo sa engagement party namin ni Xingyu. Bago ang lahat, may isa akong gustong ipahayag sa inyo. Isang masayang balita. Si Xingyu ay nagdadalang tao ng anak ko. Ito lang ang misyon mo. Patawad sa inyo. Nagdagdag ko na eksena para sa'yo. Xingyu! Naging tapat ka pa sa akin? Patient? Engage ka na kay Master C. Saan mo ilalagay ang anak natin? Saan mo ilalagay ang anak natin? Sino ka ba? Sino ako? Hindi ba sinabi ni Xingyu sa'yo? Ako naghihirap na boyfriend ng fiancé mo. At ngayon ang nasa tiyan niya. Anak ko yan! Patient, tigilan mo na yan. Umalis ka na. Aalis ako! Pero ibalik mo muna sa akin ang anak natin. Gusto mong dalhin ang anak ko at pakasalan si Young Master C? Kalokohan! Pa! Nakakahiya! Sabi ko na noon sa'yo na hindi kahit anong babaeng pwede pumasok sa pintuan ng pamilya ko. Ngayon din, kaladkarin mo siya palabas. Pa, hindi pa natin alam ang buong pangyayari. Ano pa ba ang dapat alamin? Yung proyekto sa Wangang District. Paano mo ako mapapaniwala na maaasahan kita? Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka sa basong ito? Kung sinabi ni Master C na karapat-dapat ako, karapat-dapat na ako. Huwag mong isipin na pare-pareho lahat ng resulta. Kahit matapos ang misyon, hindi lang resulta ang hinahanap ko. Huwag mong ipagmalaki ang sarili mo. Ang basong ito ay regalo ko sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. Nagdagdag ka pa talaga ng panauhin para sa palabas na to. Isang buhay na tao. Kayang buhay ng isang vision sa isang eksena lang. Pero, Alam mo ba ng ginagawa mo ay magiging kaparusahan sa hinaharap? hindi. Ang bata ng isang vision, hindi mahanap. Bakit? Pinapatay ka ng isang batang hindi pa ipinapanganak. Ganun ba talaga kahirap? O baka naman, gusto mong maging mabuting tao? Hindi ako mabuting tao. Bilang isang abogado, humawak ko ng kasong hindi dapat kinahawakan. Tinanggap ang perang hindi ko dapat tinatanggap. Nadama yung mga magulang ko. Nadama yung kapatid ko. Dapat ka mamatay na lang ako. Itong payo ko sa'yo, ang walang silbing awa, ay magpapabobo lang sa'yo. Salamat, Mr. C. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ang dapat mong gawin ngayon ay alagaan mo ang amo mo. Gawin mong umaasa siya sa'yo na dapat mahalin ka niya. Sa ngayon, siya ang pinakamarupok. Opo. Ang pera, naipadala ko na sa'yo. Ang parehong pagkakamali ay ayoko mangyari ulit.
Juan, sabihin mo nga. Nadawit ko siya sa plano ko ng paghihigante. Nagkamali ba ako? Akala ko noon, magkatulad kami. Pero ngayon, mukhang ako lang ang tunay at lubos na masamang tao. Nga pala, nahanap na ba yung may pilat na mata? Wala pang balita sa ngayon. Sa tingin niyo ba ang tawang ito ay may kinalaman sa aksidente? Lumabas siya sa lugar ng insidente, pero parang hindi siya outsider. Kaya siya ay napakahinala. Palalakasin ko ang mga tao para imbestigahan. Nga pala, palagi niyong tinutulungan si Misia. Pero hindi niyo naman sinasabi sa kanya kung sakali at magkamali siya ng intindi. Hindi ba sapat ng mga taong nagkamali na sa akin? Hindi na siya ang kulang. Mr. C, lasing na po kayo. Halika, tutulungan kitang makauwi. Ano man ang sabihin mo, maniniwala ako. Basta hindi mo lang ako iiwan. Dapat sana, ngayon ang pinakamasayang sandali sa buhay natin. Ako ang may gawa nito. Xingyu. Xingyu. Mr. C, lasing na po kayo. Dadalan ko po kayo sa kwarto. Xingyu. Xingyu. Mr. C, hindi ko si Lin Xiyu. Ako si Shannon Feng, ang iyong assistant. Pasensya na, Nanfeng. Lasing lang ako. Walang problema, Mr. C. Kukuha na ako ng tubig para sa inyo. Hindi na kailangan. Pwede mo ba akong samahan sandali? Nasaan ang bunso ninyo? Sabihin yung bumaba na siya ngayon. Nasaktan siya sa pag-ibig. Hindi pa siya makakabawi. Pababain mo siya. Opo. Dahil lang sa anak ng iba? Bakit pa siya magdadrama ng ganito? Ang proyekto sa Wangang District matagal nang nadidelay. Gaganapin ang groundbreaking ceremony ngayong hapon. Pagdating ng matandang Shen, ang paborito niyang apong babae, si Shen Watang, ay darating din para makuha ang lupang iyon sa Wangang. Malaki rin ang naiambak ng pamilya Shen. Dapat lang na magsanib pamilya ang dalawa nating angkan. Si Shen Watang na yan. Maganda raw ang impresyon niya sa inyong bunso. Kaya, ikaw... Kayong tatlong magkakapatid, kung sino man sa inyo makakapag-asawa kay Shen Watang, bibigyan ko ng 10% ng kumpanya bilang gantimpala. Ang proyektong Wangang District na ito, matagal na itong hawak ni Hao Xiang. Kung ganon, ipapaubaya ko na ito. Shinyu, hindi pa kayo pwedeng pumasok. Pitawan mo ako. Sino bang nagpapapasok sa kanya? Palisin niyo siya! Pinyuan, patawad sa'yo. Xingyu, bakit ka nandito? Sino nagpapasok sa kanya? Palisin niyo siya! Narinig ko, hindi ka makausad. Pinyuan, hindi karapat dapat ang ganito sa'yo. Para sa isang babae, araw-araw pa rin ganito ang sarili mo. Huwag mo alalahin ng kumpanya. Ang Wangang District, huwag mo na rin hawakan. Ipapasa ko na lang sa ikalawang kapatid mo. Mga tao, itapon yung babae ito palabas. Hindi ito usapin ni Winyuan. Ako ang may sala. Sa totoo lang, Xingyu, ano ba talagang gusto mong sabihin? sa totoo lang. Sa kanyang Master C. Xingyu, bakit mo tinuturo ang kapatid ko? Sa kanyang Master C. Siya nang patama sa papa ko mula sa scaffold. At nabala isang paa niya. Pinagbantaan pa niya ako. Sabi niya, kung hindi ko gagawin, sa susunod, hindi na kasing swerte yung papa ko. May ebidensya ka ba? May silya siya sa itaas. Pa, may selyo nga sa itaas. Ang bangko na tseka na ito ay sa Hongha International din. Xingyu, ano pa ang pinapagawa niya sa'yo? Si Song Tishen, dinala siya para magkaroon sa lugar. Ang bata ay sa'yo. Pilit ako'y palaglag ang bata.
Paano nangyari to? Si Mushuan, ano bang ginawa mo? Xingyu, direkta ka bang nakipag-ugnayan sa papa mo? O may tagapamagitan ba na nagpaparating ng mensahe? Shannon Feng, hindi ko pwedeng hayang malinis ka rito. Isang buhay na sariwa, isang eksena lang mula kay Song Bishan ang makapagligtas nito. Kung gagawin mo ito, magkakaroon ito ng masamang bunga. Ang bata kay Song Bishan, hindi yan malalaman. Sa palabas na to, si Song Beishen lang ba ang kasama? Lumalaban na si Lian Xingyu, ang totoong problema. Lin Xingyu. Tinanggap mo ng pera pero nagbaligtad ka pa. Mukhang 2 beses ka palang binayaran. Kuya, ikaw talaga? Dali ng pamparusa ng pamilya! Papatayin ko ang halimaw na ito! Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita, hayop ka! Nung una, dapat hindi na sana kita kinuha mula sa ampunan! Si Simu siya na isang demonyo. Pinahamak niya ang anak ni Bunso. Pa, saktan mo ba siya? Papatayin kita! Papatayin kita! Kung alam ko lang noon, hindi ko dapat hinayang ipinanganak ka ng mama mo! Kayong mag-ina ay puro kamalasan! Ganun ba? Ganun ba? Simu Juan, sobrang nakakadismaya ka. Ang dati ko pang plano na ibigay ang proyekto ng Wanggang District sa'yo. Makinig ka, ikaw nang bahala sa Wanggang District. Gawin mo ng maayos! Si Wuchuan, ngayong gabi, lumuhod ka sa hardin at hindi ka pwedeng tumayo. Kung hindi, lumayas ka sa pamilyang si... Mushuan, buti nga't hindi ka pinatay ni Papa. Maswerte ka na. Nanfeng, umuulan na. Bumalik ka na sa kwarto. Si Lin Xingyu talagang naka-jackpot ngayon. Nagpanggap sa drama, nagpakasal sa'yo at kumita ng pera. Ngayon, pinaatake pa niyang kapatid natin. Kumita siya ng isa pang bayan. Magsisisi ba si Mushuan? Sino ba kasi nanganak sa kanya? Si Papa. Maniniwala pa ba sa kanya? Kapatid, naririnig mo ba ako? Huwag hayaan si Ling Xingyu na muling magpakita sa Yesheng. Hindi ba parang galing sa bibig mo na isang kilalang babaero mga salitang yan? Isang piyesa lang sa laro. Iiwan pa ba na parang gawing sabaw? Bunso, ang batang dinadala ni Ling Xingyu, hindi talaga sa'yo. Kung hindi lang lumitaw si Song Beishen, matagal nang patay ang batang yon. Plano ko nga sanang ibigay ito kay Mushuan. Sino ba talaga nagpadala kay Song Beishen? Halos masira niya ng buong plano natin. Simo siya, ang pakiramdam ay dapat tungkol sa pagpapalabas ng galit. Bakit mo kayong tiisin ito? Kuya, ayaw ni Papa na makita tayo magkakapatid nag-aaway at nagtutunggali. Lumayas ka! Muntik na kong makatagpo na isang bastardo at bungo ng simpatsya. Hindi pa nga siya pinapatayo, umalis na siya. Isang ulan lang naman yun, hindi pa siya mamamatay. Bakit ba sobrang gusto mong mamatay siya? Magkapatid kayo, isang dugo ang dumadaloy sa inyo. Kailangan mo maging katulad ng bunso ninyo. Kagabi, siya pang lumapit sa kanya para payungan siya. Gantihan ng kabutihan ng kasamaan, yun ang dapat gawin ng totoong lalaki.
Pa, kailangan ko munang pumasok sa kumpanya. Pumunta kagad sa Purple City, Rose. Bilisan mo. Mr. C. Halika, tumayo ka. Maglagnat ka nga. Ang gamot, nasa pangalawang cabinet sa storage. Kailangan pumunta sa ospital. Ang gamot sa sugat, yung hydrogen peroxide. Kunin mo na. Kailangan pumunta sa ospital. Bilisan mo! Mr. C, ipagpatuloy pa ba natin? Ituloy mo. Gamutin mo para ma-disinfect. Tandaan, kailangang alisin ang anumang bagay na naiwan sa sugat. Paano siya nabusabay ng pamilya C? Yung nangyari ngayon. Salamat, Mr. C. Tayong dalawa ay parang dalawang bala na nakatali sa iisang lubid. Kung may mangyari sa'yo, hindi rin ako makakatakas. Nabagsak ng eksena mo. Matagal ko nang sinabi sa'yo na ang palabas na to, hindi lang si Song Beishin ang kasama. Ang ibig mong sabihin, ang pangalan ng plano para ilagay ka sa alanganin? Hindi po pwede ang pangatlo. Ang ugali ng ikatlo ay ni Katro sa ating dalawa. Gusto kong marinig ang detalye. Tayong dalawa ay parang asong gubat sa imburnal. Laging handang umatake at manakit. Eh, ang bunso namin. Siya ay parang malinaw na hangin. Hindi ka pa ba nagkamali ng tao kahit minsan? Sa ngayon, hindi pa. Halika rito. May ibibigay kong tungkulin sa'yo. Pumunta ka at akitin ang iyong malinaw na hangin. Pumunta ka at akitin ang iyong malinaw na hangin. Sobra naman ang tingin ni Mr. C sa akin. Hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo. Basta akitin mo lang siya. Tsak na magtatagumpay ka. Hindi ko gawin tapos ang trabahong ito. Bakit? Ayaw mong lokohin ang mabait kong kapatid? Ang sinabi ko ay planuhin mo siyang mahulog sa patibong, hindi para mahalin mo siya. Mr. C, mali yung pagkakaintindi. Kailangan mo makalapit agad kay Siwen Yuan. At pasayahin mo siya. Si Mr. C sa kanyang kapatid talaga namang hindi magandang trato. Pinapayara ang mga babae ng gamitan niya sa kanya. Mali ang salita mo. Ito'y tinatawag kong pagbabahagi. Huwag kang magalala. Pagkatapos nito lahat, ang kapatid mong babae makakuha ng operasyon sa bato mula sa nangungunang eksperto sa buong mundo. Huwag mong isipin na pwede mo ko labanan. Binabalaan kita. Kapag nagalit ako, hindi ko alam kung anong magagawa ko. Ikaw ay nasa liwanag. Ako naman sa madilim. O pwede ring sabihin, ang pamilya mo ay nasa liwanag habang ako ang mabangis na aso na nasa dilim. Inabisuhan ko kayo. Ipinapahayag ko, ang proyekto sa Wangang District ay buong pananagutan ng panganay kong anak, si Xi Yunfeng. Salamat sa inyong pagdalo sa seremonya ng pagtatayo ng Wangang District. Tinitiyak ko na pangungunahan ko ang Honghai International patungo sa mas mataas na tagumpay. Watang, matagal mo nang hindi nakikita si Yunfeng, hindi ba? Watang, kumusta? Ako si Yunfeng, hindi mo ba ako nakikilala? Pero ako nakilala kita sa gitna ng maraming tao. Agad kita nakita sa isang tingin lang. Ikaw ang pinakamatingkad at pinakamaganda dito. Ha, parang bata ka parang marunong magsalita. Naalala mo pa ako? Isang karangalan yun para sa akin. Kayo mga kabataan, mag-usap lang kayo. Aalis muna ako. Ah, tito. Watang, gusto mo bang uminom ng isang baso? Puting alak sa sea hotel namin ay mula sa aming sariling ubasan. Hindi ako uminom ng alak. Ah, tama nga. Dumating na rin ba si Siwen Yuan? Watang! Tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Ikaw? Hoy, ikaw may anak ng pamilyang si?
Si Muchuan, naaalala kita. Kung bakit ikaw ang pinaka-hindi pinapansin sa buong pamilya si. Ano bang kinalaman mo? Nabangga mo ako at natapon ako ng alak. Ano, may kinalaman ba yun sa akin? Mukhang mura naman ang damit na ito. Kung natapon, natapon na. Isa lang doon sa buong mundo at sinasabi mo pang mura ito? Ang pagiging natatangi ay hindi nangangalog ang bagay sa'yo. Ikaw, Magbabayad ako sa'yo. wala akong damit na nagugustuhan. Pero kung sasabihin ko na ako mismo ang nagdisenyo nito, Ikaw mismo nagdisenyo? pag tinignan ka, parang malapit ka nang mamatay. Dumating na si Watang. Pumunta ka at kausapin siya. Hindi ba sinusundan siya ng kuya ko? Hindi gusto ni Watang si Yunfeng. Hindi ba palagi siya nakikipag-ugnayan sa'yo? Parang imposible kaming dalawa. Si Watang ay kailangan maging manugang ng pamilyang si Yuan. Ang pagkakataon ngayong gabi ay dapat samantalahin mo. Mr. C. Mr. C, ayos ka lang ba? Walang problema. Wow! Parang perpektong magkasintahan! Parang sa kwenta ng Diyos at Diyosa! Wow, ang ganda ng damit nito. Oo nga! Kaya pala gusto mo akitin ko si Wen Yuan. Gusto mo lang nang lumikha ng pagkakataon para sa'yo. Kailangan mo maisip ng parang para tigilin si Wen Yuan. Ayos ka lang ba? Parang naikot kong pa ako. Iatid kita sa ospital. Salamat. Ang babae ngayon ay assistant ni Wen Yuan. Nagselos ka ba? Bakit ako magsiselos? Nabalitaan ko lang na hindi basta-basta babaeng ito. Dati siya isang kilalang abogado. Ngunit, nakasagasa siya ng tao at namatay ang kanyang pamilya. Talagang malas na babae. At palaging pinag-uusapan pa sa likod niya ang mga taong mayayaman. Dapat lumalayo sa mga chismosa. Ikaw? Anong ginagawa mo? Ang hikaw mo, hindi bagay sa damit na ito. Ibabalik ko sa'yo sa susunod. Attorney Sia, ano nangyari? Natapilok ang paa niya. Sabi ng doktor, 100 araw bago gumaling ang litid at buto. Ang bunso kong kapatid, talagang kaibigan ng kababaihan. Sa lahat ng babae, napakabait at malalaanin. Kung nahihirapan kang gumalaw, sabihin mo lang sa akin. Nasa tabi mo lang ako. Salamat, Mr. C. Walang anuman. Magpahinga ka na. Mr. C, ang mukha mo. Anong meron? Kanina, parang dadikit ang lipstick ko sa mukha mo. Walang problema. Mahirap tanggalin ang lipstick ko. Kailangan ng makeup wipe. Ayos lang talaga. Ako na magtatanggal sa'yo. Bayad na sa kabutihan mo. Ah, sa banyo ba? Mm. Ito ba yun? Oo, ito yon. Umupo ka. Lumingon ka ng konti. Hindi ko masyadong maabot kung ganyan ka. Ah, magpahinga ka na. Good night. Good night. Talagang mahusay ka na aktor, Attorney Sia. Sa pangkaraniwan, tahimik ka lang. Pero sa pang-aakit sa lalaki, talaga namang biyasa. Hindi ko nabigong misyon. Mali pala ang pagtingin ko sa'yo. Ang utos ni Mr. C. Kahit sapoy ang tubig, kailangan tapusin. Talaga ba? Sa tingin ko, hindi ka masyadong nahihirapan. Medyo maayos pa nga. Kaya pala, ang pag-aakit sa lalaki ay specialty mo. Mr. C, dito sa bahay ng C, hindi ka ba natatakot mahuli? Gusto kong ganitong pakiramdam. Paano ikaw, Attorney Sia? Bastos.
Bastos. Gusto ko rin ng salitang yun. Mr. C, sa tingin ko, mas mabuti kong ilalim ang oras mo kay Binibining Shen. Walang problema. Para sa akin, isa lang naman siyang piyasa sa laro. Ano mong dapat ko ikabahala? Ano man ang gusto mong gawin, wala tang kinalaman sa akin. Nanfeng, gising ka na ba? Oo, kakagising ko lang. Kumusta ka? Gusto mo ba na papasukin ko rin siya? Mr. C, may kailangan po ba kayo? Nandito lang ako para tanungin kung maayos ka na ba. Masakit pa bang paa mo? Okay lang, hindi na namamaga. Pwede bang pumasok para tignan ka? Bakit, Nanfeng? Ano nangyari sa'yo? Nung bumaba ako ng kama kanina, masakit pa rin ang paa ko. Mag-ingat ka. Kung hindi ka okay ngayon, huwag ka munang pumasok sa trabaho. Magpahinga ka muna. Okay lang ako. Bakit hindi ka kumibo kanina? Ha? Dahil ba sa sobrang sarap? Mr. C, dapat ka nang bumalik sa kwarto mo. Mamaya, magising na ang lahat. Anong iniisip mo? Anong ibig niyo sabihin, Mr. C? Bibigyan kita ng regalo. Pero itong regalo, kailangan mong isuot. Sa totoo lang, magandang ginawa mo nito mga araw. Ang bunso kong kapatid, nahulog na ng gusto sa'yo. Anong balak mong gawin sa susunod? Wala kang kailangan gawin. Ang kailangan mo lang, paasahin mo siya. Ang mga mayayaman, marami lang akong nakitang paraan para maligaw sila. Pero para kay Senyorita Shen, nagpagawa pa talaga ng garden villa. Ngayon ako nakakita ng ganito. Ngayong araw magpo-propose ang panganay kay Senyorita Shen. Hindi ko alam kung darating ang pangalawang kapatid ko. Nandun siya. Bastardo, ikaw, gusto mo ring ligawan si Watang? Alam mo bang kasabihang, parang palagang gustong kumain ng laman ng gansa? Narinig ko na, hindi ba ganyan ka rin? Ikaw, karapat-dapat ka ba makipagkumpetensya sa akin? Ngayong gabi, magiging babae ko si Shen Watang. Lumayo ka na lang. Kuya, hindi valid ang pagdedeklara mo na mag-isa. Ang tawag doon, imahinasyon. Si Mushuan, gusto mo ba talagang ipabugbog kita ngayon? Huh? Uy, dumating na si Shen Watang! Uy, dumating na si Shen Watang! Watang, maligayang kaarawan. Salamat. Napakabait mo naman. May maliit pa akong sorpresa para sa'yo. Hindi ko kalansiyang Master C ay romantic pala. Para sa'yo. Siyempre, pinag-isipan ko to ng gusto. Pero, allergic ko sa pagiging romantic. Watang, sagutin mo na ako. Ngayong gabi ng kaarawan mo. At engagement party din natin. Itong singsing na to, binili ko sa auction ng Royal Family. Pinagawa ko pa sa isang master jeweler. Watang, nakita mo naman ang sincerity ko. Kahit mga bituin sa langit, kukunin ko para sa'yo. Kukunin ng mga bituin? Pero alam mo, may kapalit ang pagkuha ng bituin, di ba? Muchuan, huwag kang gumawa ng gulo dito. Kuya, alam ko ang hotel na ito, ginamit ito ni Papa para tanggapin ang mga maharlikang Briton. Dahil lang ba gusto mong ligawan si Senyorita Shen, kaya pinalitan ang pangalan nito? Watang, huwag mong pakinggan ang mga kalokohan niya. At saka, ang pera ng pamilya Si, pera ko rin yon. 3 ang anak ng pamilya Si, kaya 3 rin ang hati ng pera. Ikaw isang anak sa labas, hindi ka kasali! Oh, ang bituin ng pag-asa ha. Ang halaga niyan ay napakalaking target. Shen Watang, ang bait talaga ng kuya ko sa'yo. Para sa ganitong halaga, gaano kayang pandaray ang kailangan para makuha yon? Ikaw na anak sa labas! Papatayin kita! Papatayin kita! Shen Watang, kung akong nasa posisyon mo, sasagutin ko na siya. Pagkatapos ng lahat, nakagawa na siya ng malaking gulo. Dating ng panahon, ikakabit ka pang pantakip. Si Yunfeng, para ligawan ako, ginamit mong panong ng kumpanya nang walang pahintulot. Kung papayag ako,
Saan ko ilalagay ang ng pamilya Shen? Watang, tapat ang puso ko sa'yo. Huwag kang makinig sa batang yan. Sinusubukan lang niya ito ang pag-awayin. Lumapit siya sa'yo para lang gawin tungtungan ka. Kuya, sa wakas, tama ka rin. Tama. Lumapit ako sa'yo para gawing tuntungan ka. Sabi ng papa ko noon, kung sa aming tatlong magkakapatid, sino man ang makakuha ng puso mo, ibibigay niya ang pinakamagandang resources ng kumpanya. Sabihin mo, sino ba sa amin ang ayaw nun? Tamang-tama. Nandito rin ang bunso namin. Kaming tatlong magkakapatid. Iba-iba ang tipo. Mamili ka na lang. Hindi ko inaasahan. Ikaw pa rin palang gusto kong lapitan para gawing tuntungan. Medyo tapat ka rin pala. Siyempre, bukod sa pagiging tapat, wala naman akong iba. Ang lahat, tinatawag akong second young Master C. Dahil lang naman yun sa apelidong C. Sa pamilya namin, akong nasa pinakailalim. At least alam ang pwesto mo. Dapat lang naman na may kamalayan sa sarili. Pero, kung kailangan talagang pumili sa aming tatlo, kung isang tao lang, ako na magre-rekomenda sa sarili ko. Gusto ko ngang marinig. Kailangan kita. Ikaw, kaya mo bang baliktarin ang kapalaran ko? Ano naman makukuha ko? Nakapaglaro ka na ba ng dating sim? Isuot mo ito.